Lord, salamat Panginoon sa kabutihan ng Panginoon. Lord, samahan mo po kami ngayon sa ganito, Lord. Lord, I pray, Lord, na gamitin po as your mouthpiece, Panginoon. Tago po ako sa iyong likuran, Panginoon. Lord, na marinig po nila yung mensahe niyo at hindi ako, Lord. I pray God na kayo po ang mag-glorify at Lord, tumingin ito sa aming mga puso at kami matutunan namin yung mensahe mo sa gabi ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon. We honor you. We magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Ang title po ng aking message is Pray for All or manal manalangin, manalangin para sa lahat. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 Timothy 2, chapter 2, verse 1 to 3 sa NKJV mo muna po. Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, sa verse 2 po, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Verse 3 po, sabi po dito, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Amen. Pagpalaan pagkabasa ng salita ng Panginoon. Sabi po dito, pwede po paano din po sa RTPB. Since today po talaga ang ano natin is, di ba, prayer meeting. So, dito po sabi po dito sa Tagalog, sabi po, una sa lahat, ipinapakiusap po, idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, yung mga requests, panalangin, prayers, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. So, hindi lang po talaga inaana we will just pray for this or dito lang sa church natin, kundi sa lahat ng inimpress sa'yo ng Panginoon, lahat ng sinabi sa'yo ng Panginoon ipag-pray, talagang kailangan nating ipag-pray po yung mga kahilingan ng mga nakakausap natin, nakakasalamuhan natin, or sinasabi ng Panginoon na ipag-pray natin po, di ba po? Um, Sabi po, at sabi niya lahat ng kahilingan, panalangin, pagsama at pasasalamat para sa lahat ng tao. Hindi lang yung para sa atin, hindi lang yung ang concern natin sa atin lang, hindi yung sa church lang natin, hindi yung for a certain person lang, pero sabi dito para sa lahat ng tao. Um, Minsan po, di ba, may times na may ini-impress sa atin ng Panginoon, may sinasabi sa atin na Lord, ang Panginoon na ipag-pray ang certain person. Talagang, alam mo, kailangan po talaga nating gawin yun. Alam, one time po na, actually, buntis po ako kay TJ. One time po, na naginip po ako na, actually, sabi sa Paranaque, sabi ko, yung panaginip ko na yun, related yun sa family, sa side ni Pastor Dave, kasi sa Paranaque yung lugar. So, yung prayer no na parang may mga kinakatay or something, alam niyo nung yung time na yun, sabi ko kay Pastor Joy, pag-pray natin. Hindi ko alam na may nangangailangan ng prayer that time. So, that time po talagang nag-pray po kami. Pinag-pray namin na kung sino man sa members ng family niya, yung nangangailangan ng prayer, na talagang samahan ng Lord, na katagpuin ng Panginoon yung need niya that time. And the, actually, the following day ata yun or the next or 2 days after, nabalita ako na yung kapatid niyang sumunod sa kanya, nasa El Nido pala, sa Palawan. And that time, habang binabagtas nila yung bus nila, habang papabalik na ng Puerto Princesa, nahulog po sa bangin yung bus nila. At kung mahulog pa ng isa pa, rambin na po talaga yung babagsakan, hindi na makukuha. So yung sa barang nung nahulog, may nasalo pa sila ng isang medyo patag na ano na nakaano pa yung bus. And nakalabas po sila. Marami po marami yung nasugatan, marami yung nasaktan. Pero po praise God talagang yung that time po yung kapatid po ni Pastor Dave nung nahulog, siya yung nasa ibabaw, nasa sa may bintana. Kaya isa sa unang mga nakalabas. So yun po talaga importante po talaga na
kinausap tayo ng Panginoon, ipag-pray ang isang tao or ipag-pray kung sino man in-impress sa'yo, talagang manalangin po tayo talagang kasi nangangailangan ang taong yun ng panalangin. Yun po. And sabi nga po sa verse 2 po, idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y mapap upang wait lang po. Upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makajos at marangal. So hindi lang po tayo, importante po na ipag-pray natin ng ating mga leaders, yung ating president, yung mga namumuno sa ating bansa, and even yung mga barangay captain po natin. Even yung mga boss natin, importante po na pinag-pray po natin. Yung mga leaders natin, yung mga pastors natin, pag-pray po natin sila na talagang ang Panginoon ang mag-guide sa kanila, magbigay sila nabigyan na sila ng wisdom para po talagang mapangunahan po tayo ng maayos. Kasi po, ah we are nothing talaga without God. We are nothing, we are useless. Hindi natin kaya on our own. Hindi natin kayang gawin ang mga bagay-bagay kapag wala yung pangunguna ng Panginoon. Sabi nga sa Jeremiah 29:7 po, sabi po dito, actually ito yung ano sinabi kay Jeremiah, sabi po dito, ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan sa inyo. Idalangin ninyo sila, 29:7. Chapter 29:7. Ngunit pagyamanin niyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo, idalangin niyo sila kay Yahweh. Sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. So yun po, importante po tayo, lalo na kung nagmamigrate tayo o nasa ibang lugar, kagaya po rin na Sister Nenet, Sister Charm na nasa US po ngayon, o yung mga kapatid natin, mga OFW na nasa iba-ibang bansa. Importante po ipanalangin natin yung kung nasaan man tayo yung lugar. Kasi po, pag pinagpala yung lugar na yun, kasama tayong mapapagpala. Kasama tayo kasama tayong makikinabang yung mga tao kagaya sa atin pag pray natin talaga ang Philippines kasi pag maayos pa ang pamamalakad sa Pilipinas kasama tayong makikinabang pero kung talagang hindi natin maipag-pray yung mga leaders natin at sila ay maging pasaway kagaya po nang nangyayari ngayon sa Senate, di ba po ang gulo-gulo nila na parang hindi maintindihan parang mga bata na nag-aagawan ng laruan or something, walang gustong magpakumbaba, walang gustong bawat gusto nila pareho maging Senate President. Yun po, kailangan talaga ipag-pray natin na yung kalooban ng Panginoon na mangyari. Hindi yung kalooban lang ng isang tao. Kasi pag hindi po naging maayos yung affected po tayo. Affected po tayo kagaya ng nangyari ngayon. Affected po tayo kasi may mga ano ka sa sa news na naapektuhan ng yung economy natin dahil sa pagigirian ng Senate. Iba po. And even yung pagbibigay ng ayuda, ng help doon sa mga naapektuhan sa Mindanao, naaapektuhan dahil sa pag-aaway nila sa Senate. So nakakalungkot po na yung bansa natin dahil sa mga pride ng mga taong ito, ng mga ayaw nilang hindi sila magkaroon, wala silang pagkakaisa, naaapektuhan bawat Pilipino, bawat isa sa atin naaapektuhan, lalo na po yung mga nangailangan. Lalo na po yung mga kababayan na natin na nasa Mindanao na naapektuhan po ng 7.8 na lindol. Affected po sila dahil hindi ma-release yung ayuda, yung help sa kanila dahil lang sa pag-aaway ng mga certain group of people. So yun po, ah sabi rin po sa Ecclesiastes 8:5, sabi nga po dito, ang masunurin ay di mapapahamak at alam ng matalino kung ano ang dapat gawin, kung kailan at kung paano dapat isagawa. So importante po talaga na nakikinig tayo at sinusunod natin ang Panginoon. At yung alam mo yun yung sabi nga yung heartbeat ni Lord, ramdam natin yung heartbeat niya, 'di ba po?
Sabi verse 3 po, ito naman sabi sa verse 3 sa Tagalog po, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. First Timothy 2:3 po. Yun po, sabi niya, yung when we pray, we intercede for others, when we pray for others, for the people around us, when we pray for our leaders, for the, um, sabi dito, ito yung nakakalugod sa Panginoon. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Dinigdan ko po yung Greek word ng good. Sabi niya doon, Carlos, which is uh, precious or excellent, sabi doon sa ano. Carlos means beautiful, handsome, excellent, surpassing, precious. So, commendable, sabi pa doon, admirable. So, ano po, ito yung gusto ni Lord eh. Yung masunod natin yung kalooban niya. Sabi din, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, di ba po? So when we pray, kagaya po ngayon, mananalangin po tayo. Yan ang gusto ni Lord. Every time na we talk to Him, every time na nagpipray tayo, every time na nagpag-usap sa Panginoon, ito ang nakakalugod sa Kanya. Yung kapag nagpag-usap, parang, di ba, parang, halimbawa, mag-boyfriend pa lang or mag-jowa pala or something. Yan ang time na gusto na nag-uusap. Minsan, pansinin nyo yung mga, may mga boyfriend, girlfriend, di na matanggal yung cellphone sa kanilang mga tenga. Laging nakikipag-chat sa kanilang mga, boyfriend or girlfriend. So, ganun din po tayo kung talagang mahal natin po. Talagang sa Panginoon talaga tayo mag, mag-spend ng more time, no? Magkikipag-usap lagi. Yun po. Sabi rin po sa Ephesians 5:10, sabi din po dito, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. And this is one of them, na kalugod-lugod sa Panginoon. Ang talagang manalangin po, to intercede for others and to pray. And sa Ephesians 6:18 po, sabi po, ang lahat ng ito'y, sabi po dito, ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon, kahit saan ka man. Kasi alam nyo, kahit anong ginagawa, kahit nagluluto ka, alam nyo ba na pwede kayong mag-pray? Kahit naglalaba ka or anything na ginagawa, pwede kayong mag-pray. Alam niyo, kagaya ko, noon talaga hindi ako maano magluto. Minsan tatawag pa ako sa kapatid ko, paano ba magluto ng ganito, ganyan. Buti nga ngayon meron ng mga YouTube. Pero every time po na nagluluto ako, nagpipray ko po yung niluluto ko na magustuhan ng mga anak ko, ng pamilya ko, ng asawa ko, na ma-enjoy nila at magbigay ng sustansya yun, na i-sanctify ni Lord yung niluluto ko. So, kahit nasa biyahe po tayo, pwede po tayo mag-pray. At all times we can pray. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Hindi walang paghinto po. Yun po. So hindi ko pa natapos po yun. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa Ephesians 6:18 po. Pabalik po muna. Ephesians 6:18. Po. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So yun po. Patuloy natin ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Lahat. Actually, kahit nga yung mga may galit sa atin. Sa Matthew 5:44 po, sabi dito but I say to you, love your enemies. Sa NKJV po. Love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. So, wala pong pinipili. Kahit kaawon natin, may galit man sa atin, mahal man natin, or kahit hindi natin kakilala, importante po na panalangin natin sila.
na yung kalooban ng Panginoon ang mangyari sa buhay ng bawat isa. Yun po. And sa Romans 12:12 po sabi dito, maggalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Sabi po sa Romans 12:12, palaging manalangin. Yun po. And sa Colossians 4:2, ganun din po. Maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. So, importante po talaga na maging thankful tayo, maging every time na nanalangin tayo, maging grateful tayo sa Panginoon. Na sabi nga po, di ba sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus. So it is really uh, important na nananalangin tayo, pinapanalangin natin yung mga gagawin natin, gabayan tayo ng Panginoon. Pagkising natin, maging thankful tayo. Every time po, everything na talagang gagawin natin, panalangin natin, tsaka ipanalangin po natin yung mga nakakataas sa ating mga boss natin, yung mga pinuno natin, yung mga um, family natin. Talaga, importante po talaga yung panalangin. Na, kasi ang panalangin po, yan po yung, kapag yung, parang yan po yung kuryente na dumadaloy para magkailaw, di ba po? Pag hindi mo sinaksak yung saksakan, yung hindi iilaw pag iniis mo switch yung ilaw, hindi iilaw yan, di ba po? Pag wala kang ginawa. So, yung pananalangin po, yun yung po yung yun po yung na para talagang marinig ni Lord. Malaman niya although, actually, bago pa natin ibuka ang ating bibig, alam na ng Panginoon na anong kailangan mo, ano yung mangyayari sa'yo. Pero ang gusto ni Lord, makausap tayo, marinig niya tayo. Marinig niya at marinig din natin yung kalooban niya sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita niya, di ba po? Amen. Yun lang po. Praise God po sa salita niya na naway ito'y tumimo sa ating mga puso na talagang patuloy po, alam ko po na lahat tayo nananalangin, pero na patuloy pa lalo tayong magkaroon ng desire, ng heart to communicate with God. That's the only way we can communicate with God, when we pray and when we read His Word, when we meditate on His Word. Amen po. Praise God. So, let's pray po. Lord, salamat Panginoon. Salamat Panginoon for always guiding us, for teaching us to pray. Lord, salamat Panginoon dahil through our prayers, dyan namin kayo nakakausap. Diyan namin na papadama yung aming pagmamahal sa inyo. Diyan namin nasasabi yung aming mga dalahin sa aming mga puso. Lord, thank you. And Lord, I pray ka na sa aming pagpapanalangin ngayong gabi ito na pangunahan po kami, patuloy mo po kami turuan. Holy Spirit, patuloy po kami turuan how to pray. Na talagang na every time we pray, Lord, i-guide mo po kami. Bigyan po ng wisdom, ng guidance, Panginoon. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.